Short Calasius, ayan. Gagawa na naman tayo ngayon ng ating honey lemon. So, ayan yung mga sangkap na ilalagay ko ngayon. Itong paminta. Puro ba to? Ay! So, itong paminta natin. Ay, naku, hindi ko alam kung puro to. Sana puro. Kasi, hindi siya puro. Ay, powder na powder. Ayan, paminta, garlic, lemon, ginger, turmeric, onion, tsaka may cloves na rin akong isasama, tsaka cayenne. Optional lang to ang cayenne tsaka cloves ha, pero ang ayan, maglalagay ako ng para pang booster kasi itong yung cayenne sa luya tsaka sa luyang dilaw, para mas maano pa yung sustansya niya, yung benefits niya. Tsaka itong lemon para dito sa bawang, tsaka dito itong cloves, ayan. Tsaka lalagyan natin ng honey. So actually optional lang yan. Ang karaniwan talaga, kahit kung wala namang kung gusto niyo ng mas matipid, kahit lang onion tsaka lemon tsaka ito luya tsaka paminta. Ayan, madaling hanapin sa Tsaka make sure na ang ating honey ay pure, wild. Hindi siya yung na-process na sa makina. Kundi itong honey ko to, galing talaga sa bukid. Kaya may bumili sa akin nung nakaraan, ang sabi, ba't daw maasim yung honey? Sabi ko, kala daw niya matamis. Sabi ko, normal lang yung may, 'di ba yung honey ko na bumubula pag dito banda sa bumubula-bula yan siya. Siguro yung unang tikim niya, konti lang tinikman niya, medyo maasim. So, normal lang 'yun. Medyo maasim, pero pag katagalan yun, pag na mga nakalahati mo na yan, matamis na yan. Pag marami ka nang nainom, pag nasanay ka na, matamis na yan. Normal lang 'yun. Pure kasi yan. Piga lang yan, tsaka sala. Hindi duman sa makina. Ayan. So, matagal to masira kahit hindi mo siya i-ref. Basta, hindi lang siya contaminated na basta malinis lang ang pagkagawa mo. Ayan, sterilize yan lahat. Ayan. Pati yung takip niya naka-sterilize. So, gawin na natin. Hindi na natin pwedeng patagalin kasi nasingaw ang niyan. Paano nyo gawin? Ako kasi sinasapinan ko ng ng lemon. Iniilalim ko yung lemon na isang slice para sa siya, layer by layer lang. So ayan, hindi ko pa nilalagay yung bawang kasi gusto ko yung bawang na sa ibabaw, kasi iniilalim ko rin yung luya kasi naaanghangan ako. So, lalagyan na natin itong tig konti-konti lang ng cayenne. Maanghang din to. Ako, mukhang na parami. Okay na yung cayenne kasi naaanghangan din ako. So, ayan na siya. Tig pisong bawang, ay paminta lang yung nilagay ko. Ayan. At saka tig 3 cloves. Tsaka sapinan na natin ito. Para para hindi mahalo yung yung bawang pag yung kinukuha ko yung yung bawang. Kaya lalagyan ko na, tatakpan ko yung mga maliliit sa ilalim. So, ayan, nilagyan ko na ng mga bawang. So, mas maganda rin na pitpitin yung bawang para mas madali siyang ma-fermented. Pero, mas gusto ko kasi na buo yung bawang kasi ginangata ko siya. Sarap kasi niyan. Sarap yun siya pag ginangata. Pag wala na yung katas niyan, yan, kasi nasip-sip na absorb na ng mga ingredients, yung honey, tsaka yung mixture ng lemon, tsaka ng iba pang ingredients. Kaya ginangata ko yan sila. Yan ang kinakain ko pag ubos na. Kasi sayang yung ingredients. Mahal. Kaya pag naubos na yung katas niya, tsaka yung honey dyan na laman,
pinapapak ko na lang yan tuwing umaga. Ang dami pang tira, pero marami akong grapon dyan. So, ayan. Tinakpan ko siya ng tinakpan ko na siya ng lemon din. Para pag binubuhos ko yung katas ng honey, yung katas niyan, hindi nasasama yung mga gutay-gutay. Ito na yung honey na yung sobrang nagbubula. Wala na siyang bula. Ayan. Kaya ko iniilalim yung mga paminta, kayin, kasi iibabaw lang din. Ayan, dinagdagan ko ng bawang to sa taas kasi medyo may space pa. Dapat coated yan pero okay lang yan. Ayan. Sobra siya. Lagay natin sa ibang bote. Ay, sa isa pang ganito. Tapos bukas ko na lagyan ng lemon kasi pangit yung lemon na nandito sa akin. So, ayan. Bukas, dadagdagan ko na lang to ng lemon dito sa taas. Yung slice na lemon. So, may kain yan. Bali, kung tutuusin, 4 na na container yung, ganito, glass container yung magagawa niyo sa isang bote ng honey. Isang bote ng gin. Finish na.